Iimbestigahan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ng gabi. Ito'y makaraang manawagan ang dating Pangulo sa militar na lutasin ang tinatawag niyang fractured governance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, ang panunulsol ni Duterte sa mga sundalo ay maituturing na sedition. Tiniyak naman ni Yusek Andres na bubusisiin nila ang lahat ng anggulo kasama ang pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na umamin na may kinausap siyang tao upang ipapatay ang Pangulo, si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, balak daw pong kausapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para ilatag sa militar ang kanyang mga nalalaman ng mas detalyado at ipaliwanag kung ano ang nangyari sa pondo. Bagaman hindi umano niya saklaw ang mag-loyalty check, kailangan anya ng militar na suriin ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Ayaw ding isipin ng dating Pangulo o sabihin ng mga tao na nagpaplano siya ng kudita at nilinaw na hindi siya interesado dito. Isyu ng Bayan, Katotohanan, 2x2. Kaugnay niyan, nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla. Colonel Padilla, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Sir Jerry. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Yes, ma'am. Una po siguro ay dito sa pinakahuling news item na aking nabasa. Ano pong ito ba'y nakarating na sa inyo? Narinig nyo na ba ito na ang dating Pangulo ay nagpaplanong makipag-usap sa mga active members and officers ng AFP? Yes, Sir Jerry, no? Yun pong panawagan po sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas para po mag-intervene po dito, no, sa mga nangyayari sa ating politika. Nagsalita na po ang ating Chief of Staff kahapon dito. Hindi po kasi namin trabaho ng Sandatahang Lakas po na gumitna po sa political na usapin. Mm-hmm. Ang trabaho po namin is protektahan po ang Republika ng Pilipinas, ang ating mga Pilipino po, no? And defend our territory and our sovereignty and ang sovereign rights po natin. Mm-mm. Opo, malinaw po 'yon, Colonel, pero ito hong balakin ng dating Pangulo na makipag-dialogue o makipag-usap sa military, papayagan po ba ito ng AFP leadership? Sir, wala naman pong pumipigil po sa ating dating Pangulo na kausapin po ang ating mga kasundaluhan. Bagkus po, naniniwala naman po kami na ang ating mga kasandaluhan, ating mga opisyalis po ay highly professional, and then ulit-ulit po namin ito na we remain united po. Ang pakiusap lang po namin is we be isolated po, no, from political na mga usapin po para po mahayaan kami na maging barometro ng sa ganitong mga nangyayari po sa ating bayan. Hindi po pipigilan ng AFP o ng AFP leadership o ni Chief of Staff General Browner ang sino mang opisyal ng AFP na makipag-usap kung gusto silang kausapin ng dating Pangulo? Wala naman pong pumipigil po, no, sa pakikipag-usap po, sir. Ang sa amin nga po, ang amin nga pong munting hiling, sir, is to be isolated from political po na usapin, sir. Tama po, malinaw po yun at yun ang dapat na mangyari. Okay, puntahan ko itong Vice Presidential Security Protection Group. Colonel, kasi dati mga matagal-tagal na rin naman kaming nakapag-cover dyan sa Malacanang. Dati ho, ang PSG, Presidential Security Group, ay sila rin ang may under ng pagbibigay ng protection sa Vice President. Dito ho ba sa time ni na BBM at VP Sara, naiba ho ba yun, Colonel? Ngayon po, sir, na-merge po, sir, ngayong time na ito po. We have elevated our unit from Presidential Security Group to become the Presidential Security Command. So it's now a bigger unit, sir, and na-absorb po nito yung VPSG po. So it's now under one umbrella unit, sir. Opo, okay. So linawin lang natin. So dati nang ganon,
Dati nang isa lang yan na Presidential Security Command o Presidential Security Group. Pero sa time ni VP Sara, nagkaroon ng bukod na unit. Ito nga ho yung VP SPG. Ito pong VP SPG, kanino po directly reporting ito kung yung pinaka-commander nito? Dati po. Sir, no, we correct that, sir, no? Dati po, hiwalay siya. This time po, nag-join po siya. Opo. Ngayon pong pinag-join na ninyo, ngayon hong nagkaroon na ng controversy? Hindi po, sir. Dati na po siyang na-join po, sir. Noong okay. panahon po ng previous administration, magkahiwalay po. Magkahiwalay. Sir, it is joint na po. Okay. So opo, malinaw na. Okay, so yun pong dahil joint na siya, yung commander ng VP SPG ay directly reporting sa talagang head ng Presidential Security Command. Yes po, sir. Opo, sir. Opo. At sino po ang colonel ngayon ang commander ng PSC? Sir, ang commander po ng PSG, let me check, sir, it says from the Philippine Air Force po. Ang commander po ng VPSG, sir, is Colonel La Chica. In terms of the PSC commander po, sir, he has previously also served during the previous administration, and now he's become the PSC commander. PSC commander. Oo. Si Major General Nelson Morales po. Si Major General Nelson Morales. So dapat ay directly reporting kay General Morales itong si Colonel La Chica. Tama po, Colonel? Okay. Yes, Okay. So sa nangyari ho ngayon sa bagong order ng AFP, papalitan lahat ng naging miyembro at officers ng VP SPG. Not necessarily, Sir Jerry, no? Meron po kasing subpina, as we were told, na manggagaling po sa Philippine National Police. So, coordinations were made po, and para po sa pakikipagtulungan dito po sa investigasyon na magaganap. Kaya mangyayari po itong magiging, sir, no, temporary po na, na pagpapalit nitong ating mga miyembro ng BPSG, sir. So magiging mix po siya between the PNP and the AFP, sir. Mix siya between AFP. Sa panig po ng AFP, ilan ho bang nakahalo doon? Sa ngayon, Sir Jerry, it's still under process, so we still don't have the numbers, and it's still for implementation po, sir. Oo. Ang PNP daw ho kasi ay nagbigay na ng 25. So ang AFP na lang ang maglalagay bago ho lahat sa part po ng AFP, lahat bago, Colonel. Sir Jerry, no, let me put it in context, no. As it is under one umbrella unit na po ng VPSG, ng Presidential Security Command, and joint siya, sir. Pati po kasi, sir, members ng buong PSC in general po can be channeled for the security of the Vice President. Kaya nga so, po. ang pag-deploy po kasi namin dyan, sir, the numbers will dictate kung ano po yung requirement in certain engagements po. Oo, tama. So regardless of the number, hindi po kasi nahiwalay si VPSG, hindi na po siya separate. Oo. So we don't necessarily have to give a certain amount ng number na directly for her lang po, sir. Kasi pwede na pong ma-channel po yung other members of PSC, sir. Oo, dati kasi nabigay parang almost 400 di ba? May time na... Yes, nung separate pa po, sir. Nung separate pa, oo. Nag-umabot ng almost 400. So ngayon, may tinitingnan na kayong number, yung tama lang na number for security ng Vice President? Sir, as I said, sir, the whole strength of PSC can be part of that, kasi joint pa nga po, sir. So as we protect the president po, we also protect the vice president, sir. So depende na lang sa PSC commander kung ilan ang kailangang ilagay in a particular situation for the vice president. Opo. Yes po, sir. Opo. Okay, so wala na hong magiging parang Colonel La Chica sa VPS, sa mga ma-assign kay VP Sara?
Usually, sir, meron pa rin po, sir, no? Yun ang magiging head po kasi for every Ng detail, for every oo. VIP that we have, meron po tayong head po, sir. Opo. Okay, so si Colonel La Chica, nasaan na po siya ngayon, Colonel, at siya ba'y tinanggal na sa Presidential Security Command? Sa ngayon, sir, yun nga po, under process tayo, sir, no? Pagka na-release po itong subpoena, sir. Oo. Okay, matanong ko lang, normal po ba yon na yun ba'y karaniwang ginagawa, itong narinig natin sa Congress, Colonel, na ang isang military officer na siyang commander ng unit, siya rin na magiging disbursing officer? Siya rin ang hahawak ng pera at magdi-disburse ng pera? Ginagawa ho ba yon sa AFP? Sir Jerry, sir, no, this will be under an investigating panel. So at this point, sir, we request, sir, na hindi muna natin pag-usapan so as not to, sir, no, interfere with the investigation that's gonna be conducted po. Opo. Sige po, irerespeto po namin yun. Okay, dito na lang po, Colonel, paano ho kung may naging statement na raw ho kasi si Vice President Sara na hindi daw niya tatanggapin itong mga bagong i-assign ninyong mga security personnel dahil ang sabi niya, I don't trust anyone right now. Kaya kung bibigyan daw siya ng ibang mga tao, ay hindi na lang niya tatanggapin. Paano ho yun? We respect po her pronouncement on that. On our case naman po, sir, we are professionals and we are united as soldiers, sir. And PSC is a unit of the Armed Forces of the Philippines. And therefore, sir, it is also our mandate na mag-provide po ng personnel to be assigned in these units po, sir. Oo nga, magiging issue, magiging problema yun. Pwede ho ba siyang mag-request, halimbawa ay pumili ng isang military officer at ilang mga tauhan na i-detail sa kanya? Pwede ho ba yun? These are sir, no, preferences of our of our primaries. We'll see, sir, moving forward kung ano po yung maging decision po regarding this. As I said, sir, no, nire-reiterate po namin na ang bawat kasundaluhan po natin ay professional po. And we will be performing our mandate accordingly, sir. Dapat, at ganun nga po ang pagkakaalam din ng publiko sa military. Si Colonel La Chica po ba ay handpick ni VP Sara para mamuno ng kanyang security? Sir Jerry, wala po akong personal knowledge about that. I'll get back to you on that, sir. Alamin po natin. Oo, para magkaroon siya ng ganung pagtitiwala kay Colonel La Chica. Opo, Colonel, salamat po sa oras at kami makikibalita uli sa inyo. Maraming salamat po, Sir Jerry. Thank you po. Colonel Francel Padilla ang spokesperson ng AFP. Doon magkakaproblema kung sakaling ang ilalagay ng mga bagong security personnel ay hindi tanggapin ng Vice President.